Ngayon po ay ano na, April. Yan, April. Siguro April ang birthday mo, no? January. April talaga, April. Kaya siguro April pangalan mo. No. At tapos na ang 25%, 1/4, first quarter ng year 2024. Hindi natin napapansin, no? Ganun kabilis, nangangalahati na. Naalala ko, parang kailan lang, huling magkakasama kami nila Kuya Loy, ginawa namin to, tsaka yung taas, ngayon, ito na siya uli. Ilang buwan ka, Kuya Loy? 10? 10 months. No? Parang bilis, no? Talagang napakabilis po ng panahon. At kahapon, nandun ako kila Sir Gab, no? Kila Kuya Gab. Birthday niya. Nag-birthday siya. Tapos, pagdalaw ko dun kahapon sa kanilang birthday party, naandun yung kanyang nanay. Tapos nakausap ko yung parents niya, sabi, nako, pastor, yung mga anak ko na yan, bunga yan ng ministry. Sabi, mahigpit kasi itong asawa ko. Sabi ng tatay, mahigpit itong asawa ko. Hindi siya pumapayag, yung mga batang yan, na maliliit pa sila, lagi sila sa children. Bata pa sila sa children ministry, hanggang nung nag-youth, lagi yan tinutulak ng kanilang nanay doon. Thank God for parents like those. Amen? Alam niyo po, dapat yung mga magulang, dapat po sila maging mga pusher. Ibig sabihin, tinutulak yung anak nila sa Panginoon. No, pusher papunta kay Lord. Amen? Kasi, sino rito yung anak mo pinagtutulakan mong pumasok sa school? Di ba? Gigisingin mo pag umaga, uy, tanghali na, bumangon ka. Papasok ka na sa school. Tapos kapag patamad-tamad sa school or absent sa school, nagagalit tayo. Tama po ba? Bakit? Kasi lubos tayong naniniwala na ang isang magandang edukasyon ay pag-asa nila sa kanilang buhay. Tama po ba yon? Pag nag-aral sila, malaki ang tsansa that they will have a better life. Tama po ba? Kaya nga, kung kayang mapag-aral sa private school, sa mas mahal na school, mas magandang school, kung kaya lang din, minsan yung magulang talagang willing mag-sacrifice. Because they believe that a good education is part or vital for a good future. Tama po ba? Tama po ba? Kaya pinipilit natin yung mga anak natin mag-aral. Kaya tayo nagagalit kapag ayaw nila mag-aral. Amen? Pag ayaw nila mag-church, nagagalit po ba tayo? Atin ba silang pinagtutulakan? Pinipilit mag-church? Or kapag sinabi, ayoko, pagod na nga ako. Siya, sige, hayaan mo na, pagod eh. Hayaan mo na kasi hindi ayaw daw eh. Amen? Alam mo ibig sabihin nun, mas naniniwala tayo na yung edukasyon lang ang mas kailangan nila para magkaroon ng maayos at magandang buhay. Hindi tayo naniniwala masyado na ang pagkakaroon ng tunay, malalim na relasyon sa Panginoon ay makakatulong lalo sa kanilang buhay. But if we truly believe na talagang pag-asa nila ang Diyos sa kanilang buhay, abay siguro, lalo natin silang ilalapit sa Panginoon. Amen? Kaya kung meron kang katabing magulang, sabi mo sa kanya, be a pusher. No, i-push mo yung mga anak mo na lumalim kay Lord. Amen? Hindi lang sa pag-aaral. Kasi alam nyo po, training yan sa kanilang paglaki. Alam nyo, naalala ko, sinabi nga nung nanay ni Sir Gab sa tatay niya,
ito kasi, ito mga batang ito, yung nanay niya, lagi silang binibitbit sa church at pinagtutulakan dapat sa church. Alam niyo po, yung posisyon ni Sir Gab sa PNP, ilang bayan naging hepe yon? 4, 5? Mga lagpas 4, 5 bayan. Siya ang hepe ng pulis. Alam mo, pag ikaw ang hepe ng pulis, pag ikaw ang chief of police ng isang lugar, lapitin ka ng lahat ng kung ano-anong pwedeng lumapit sa'yo. Kung gugustuhin mong magpayaman, maaari. Huwag ka lang mahuhuli. Ano? Napaka-powerful nun. Pero alam niyo po, despite na, alam mo kaya maraming mga ganyan napapalayo na lalo sa Diyos? Kasi nasisilaw nung kapangyarihan, karangyaan, at nung yaman na pwedeng i-offer, pinagpapalit. Pero alam niyo, dahil merong isang nanay, sabi mo sa katabi mo, may isang nanay, na mula maliit, pinagtyagaan yung anak niya dalhin sa church, pagtulakan sa church, children ministry, youth ministry, hanggang lumaki, nadala ni Sir Gab. Kaya ngayon, buong pamilya nila nandyan din. Amen? Patuloy humahanap sa Panginoon. Kaya mga parents, dapat pagtyagaan yung anak, ilapit talaga sa Panginoon. Kasi totoo yung sinasabi, lagi ko sinasabi, Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way that they should go so that when they are old, they will not depart from it. Amen? Kaya ngayong umaga, tinatawagan ko ang ating mga chikiting patrol. O umakyat na ba sila? Ito pa yung isa. Yung mga bata natin, no? Iinggit kahapon si Judah at si Jeda, isuswimming eh. Ay, gusto ko rin mag-swimming. Lapit dito yung ating mga bata. No? Dito lang, Wep. Dito. Lumagpas, dito. Yan. Patuloy po nating ipanalangin ang buhay ng ating mga anak. Alam niyo, ugaliin niyo rin. Yung mga anak ninyo habang nasa bahay, habang natutulog, ipag-pray nyo. Kahit yung mga mapapangasawa nila in the future, ipag-pray nyo yan. Sa pag-aaral nila, yung magiging circle of friends nila, ipag-pray nyo. Amen? Hingin po natin yan sa Panginoon. Pwede po bang sama-sama nating iunat ang ating mga kamay dito sa unahan? And samahan niyo po ako, magkaroon talaga tayo ng corporate prayer. I-declare natin ito sa buhay ng ating mga anak. Aming Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa inyo bilang magkakapatid, Lord God, at tinataas sa iyo ang buhay ng mga batang ito. Ang aming mga anak na ipinagkatiwala mo po sa amin. Lord God, we claim, Lord, that they belong to you. Kayo po ang tunay na may-ari ng kanilang buhay. Kami po ay napagkatiwalaan mo lamang sa kanila. Kaya ang dalangin namin, Panginoon, tulungan mo ang bawat pamilyang naririto upang mapalaki ang mga batang ito ng may banal na takot sa iyo. Na mailapit sila sa iyo, Panginoon, na magkaroon sila ng tunay na relasyon sa iyo, O God. And Lord, we pray that you keep them away from all the plans and the schemes of the enemy. Na Lord, magkaroon sila ng pusong matapang, ng pusong puno ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Puso na puno ng pagmamahal sa iyo, Panginoon, na ang mga batang ito ay magiging karangalan at kaligayahan, Panginoon, ng kani-kanilang magulang at pamilya, na magiging pagpapala sila sa kani-kanilang magulang at pamilya, Panginoon, at sa aming minamahal na bayang Pilipinas. Lord, that you are going to use the lives of these children mightily, Lord God, that you are going to bless and favor the lives of these children, Lord. Ito po ang aming sama-sama na idinideklara sa buhay ng mga batang ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Lord at mga anak, pwede kayong umakyat muna sa taas. At pakisagot yung phone. This month of April
Ang atin pong magiging tema is all about prayer. Kaninang umaga, sa morning devotion ng mga workers, medyo nag-start na ako. Nabanggit ko sa kanila, one of the most unpopular na gawain or activity sa church, ay ang prayer ministry. Bakit? Patunayan natin na Bakit? So, hindi naman, pastor. Minsan, puro kasi tayo kadramahan eh. Totohanan. Dapat, kung ano yung prinsipyo, dapat totohanin natin. No? Kaya, alam niyo po, napakahalaga na kapag tayo meron naririnig na messages coming from the Lord, minsan masakit. No? Kasi, may sabihan nga minsan, the truth hurts. Pero alam niyo po, kung yan aaminin natin katotohanan, tatanggapin natin at babaguhin natin, na wala na sisihan. Wala namang kwenta sisihan eh. Wala namang nababago sa sisihan. Ang gawin natin, magbago na lang. Kasi pag nabago natin yon, mas gaganda, mas bubuti, mas uhusay. Amen? Kaya po, ako madalas nyo marinig sa akin, wag na tayo masyadong magdrama. Pasensya na ko kayo, kaya lang minsan, nasabihan nga rin ako na hindi raw ka masyadong, empathetic, sympathetic. Hindi. Pag empathetic, walang empathy. No? Sympathetic. Sympathetic daw. Hindi ako masyadong sympathetic. Wag masyado madrama kasi bakit? Mas okay na magbago. Bakit? One of the most unpopular na activity sa church is the prayer ministry. Probably not only in the ministry, but probably to the lives of many. Tingnan ninyo to Kapag mga merong praise and worship gatherings, basta may mga tugtugan, madaling ipag-invite. Kahit tugtugang kantahan, tama po ba? Kasi likas din sa ating mga Pilipino ang mahilig sa music. Amen. Tama po ba? Kaya halos lahat ng bahay dito may videoke eh. Tama po ba? No? Tuwing merong may mga handaan, kadalasan hindi mawawala na merong videoke. Likas sa mga Pilipino. No? Sabi nga all Filipinos can sing. Yun ang tingin sa atin ng mundo. No? Lahat daw ng Pilipino, parang tingin nila, Pilipino yan, marunong kumanta yan. Parang normal. And by the way, nga pala, hello dyan sa mga nanonood sa ating live. God bless you po and we're very happy that you are with us. Please do like, share, comment, no? Kung meron kayong mga nagre-rema sa inyo dyan sa ating Facebook Live Sunday Service. At kaninang umaga, I was very touched. Tinanggap ko lang, hindi ko naman sabi ko, thank you po, thank you. Abay, nung natitigan ko, napaiyak ako. May nagpadala po sa akin ng coin purse. Sabi ko, ang ganda. No? Pero kaya ako napaluha, nung tinignan ko, sabi ko, thank you po, binigay sa akin. Pagtingin ko, nakaano yung pangalan ko. Ako, effort, no? I was deeply touched. Maraming salamat, Brad. Lalaki gumawa nito, Lalaki gumawa nito, pinadala sa akin. Ako yung papasalamat talaga. Nahipo ang aking puso. Amen. And, going back to sa ating pinag-uusapan, yung prayer, hindi masyadong popular activity. Praise and worship, daming pupunta. Tama po ba? Community service, maraming pupunta. Trainings, may mga pumupunta, mas marami. Alam niyo kung saan pinakakonti ang pumupunta? Prayer meeting. Prayer meeting. Di ba tuwing Wednesday, meron tayong mga outreaches, pero kasabay nun, meron prayer gathering dito sa loob. Amen? So last Wednesday, ang pinili kong puntahan, yung prayer gathering. Sabi ko, silipin ko nga sila sa prayer gathering. Nagulat nga si Ate Dang, nang pagtingin niya, dito ako. Pagdating ko, ang umattend lamang ng prayer gathering ay 5.
5 tao lang. Ako na yung pang-6. Ano po? Although, yung iba, nakasuga nakahayo. Merong iba't ibang pinupuntahan na mga outreaches. Pero alam nyo po, pag wala kayong assigned outreach na pupuntahan, welcome pa rin po kayong pumunta sa prayer meeting. Amen? Dito pa rin sa ating main church. Pwede po tayong umattend at manalangin. Amen? Pero alam nyo, bukod sa prayer meeting, kahit noon pa, nung bata pa ako, ang isa sa pinaka-hindi paboritong puntahan ay ang mga prayer gatherings. Amen? Alam nyo po ba na nung araw, meron tayong mga kayang atinan, 24 hours praise and worship. Yan. Si Ariel, magkasama kami nun 24 hours praise and worship. Dire-diretso, ang dami, ilang banda. Yung mga tao nandun. Pero alam nyo, isang pinakamahirap magawa, 24 hours prayer. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, gaano ka katagal mag-pray? Amen? Gaano ka katagal mag-pray? Alam niyo po, makapangyarihan ng prayer because prayer and the meditation of the word is the backbone of your spiritual health. Amen? Tandaan po natin yan, ha? Minsan may mga nagsasabi sa akin, Pastor, nanlalamig ako. Ang aking relasyon sa Panginoon. Alam niyo po, ito lang ang kadalasan number 1 cause. Kamusta ang iyong personal prayer life at ang iyong personal devotion or meditation of the Word? Yang dalawa na yan ang backbone. Yan ang magpapatibay ng init at relasyon mo sa Panginoon. Kapag ang iyong prayer life goes down, bumababa, kapag iyong meditation of the Word bumababa, sigurado, yung apoy mo sa relasyon mo sa Panginoon, bababa. Huwag mong iasa yan sa Sunday service, kapatid. Perpekin mo man ang Sunday service. Kapag wala kang personal prayer and personal meditation of the Word every day, hindi ka lalago sa relasyon mo sa Panginoon. Hindi mo makukuha sa pasimba-simba linggo-linggo yan. Sad to say. Amen? If you want to be a strong and healthy Christian in your spiritual life, the number 1 priority in your life is your personal intimacy with God. At paano lalalim yung personal intimacy mo with the Lord? Through your personal prayer and your personal meditation of the Word every day. No? Tapos alam mo, minsan ganito yung Kristiyano pa halimbawa, lumalamig sa kanyang relasyon sa Panginoon, isisisi dun sa church. Kasi dun sa church namin, hindi masyadong, yung messages, hindi ako nabibless So naman. Sisisi pa rin sa message, kapatid, maging responsable ka sa sarili mo. Amen? Huwag kang parang bata. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang parang bata. Sa mga bago pong Christian, meron ba tayong mga bago pang Christian dito? Pasensya na kayo, medyo tatalim-taliman natin to ng konti, no? Kapag bago kang Christian, okay lang yan. Pero pag ang tagal mo ng Christian, dapat matuto ka kumain mag-isa mo. Amen? Pag matanda ka na, iniaasa mo pa sa iba yung pagkain mo, aba, hindi ka na-cute niya, nakakainis ka na niyan. Talagang gano'n. Kasi minsan, isisisi mo yung pagbagsak ng spiritual life mo sa pastor mo. Hindi ko po dinidepensa ang sarili ko bilang pastor. Hindi po gano'n. Ako, I meet my pastor probably once a month. Sisisihin ko ba si Bishop? Bishop Renny, isang beses lang ako minimit. Sihin ko yun. Ang tanda-tanda ko na, dat marunong ako kumain mag-isa. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, matuto ka kumain mag-isa.
Alam nyo, ganito po kasi yan. Sample lang ko muna bago ako makadiretso sa message. Ang ating pagkain para tayo lumago sa espiritual, yung ating pananalangin at yung pagbasa. Hindi lang pagbasa, meditation dapat. Ibig sabihin ng meditation, hukayin mong mabuti yung sinasabi ng salita. Hindi yung pag nabasa mo, straight pababa, okay, tapos na. Hindi yon. Hukayin mo ano sinasabi sa'yo ng Lord. So, personal prayer and personal meditation of the Word every day. Yun yung iyong daily intake. Yun ang iyong daily bread. Amen? Sabi natin lahat, daily bread. Yan yung pagkain mo araw-araw. Itong Sunday, kumakain din tayo rito ng Word. At nagpe-pray din tayo. Tama po ba? Pero ito, kaya tayo medyo minsan attracted na ito yung magiging susi ng ating spiritual growth. Ito kasi, parang birthday yan. Amen? Yung presentation of the Word, pinrepare na para sa'yo. Amen? Para itong birthday yan. Sino naka-attend na ng birthday yan? Na pagdating mo, ikaw pinagluto. Di ba pag birthday yan, pinagluto ka na? Tama po ba? At kadalasan, ang inihanda, special. No? Kahapon, dami ko nakain sa birthday ni Sir eh. Special, di ba? Pag mga birthday yan. Kumbaga ito, birthday yan. Amen? Tapos yung worship mo, aba talaga full band. Pag nag-worship ka pa, di ba? Habang nagpe-pray ka, may background music. Di ba? Para kaya medyo special. Parang birthday yan. Amen. Mabubuhay ka ba nang sa birthday yan ka umaasa? Nakakakain ka lang tuwing may birthday? Ano mangyari sa'yo? O, yung iba, patay na raw agad eh. Kasi bakit? Ang lalayo ng interval ng by birthday. Amen? Nakakatuwa lang, talagang medyo garbo. Pero alam mo, kaya sinasabi ko, your daily devotion will sustain you more rather than Sunday service. Hindi ko po sinasabing hindi mahalaga. Mahalaga to ha. Kaya lang ang mas makakatulong po talaga sa'yo sa iyong personal na paglago sa Panginoon is your personal prayer and personal meditation of the Word every day. Sabihin mo sa katabi mo, every day. Kaya alam niyo po ako, bumalik ako, chinechikan ko na ulit ang devotion ng primary 12 every day. Tinitingnan ko, nag-devotion ka na ba? Picturean mo nga. No? Kaya ako na-discover yung devotion ng ibang primary leader or ng ibang cell leader, kinopya lang yung nasa Bible. Ayusin natin to, ha? Ayusin natin to. Kaya alam niyo po kayo, kapag sinabihan din kayo ng cell leader nyo na, check ko yung devotion mo, ha? Tinutulungan ka niya or tinuturuan ka niya kumain araw-araw mag-isa. Mahalaga po bang matutunan natin yan? Si Caleb ba kumakain na mag-isa? Halimbawa, almusal, tanghalian na, hapunan na, or merienda na. Pero di ba minsan, kain na, oras na ng kain. Naglalaro pa. Tapos sasabihin, busog pa siya, ayaw kumain. Tapos pipilitin, pag oras ng pagkain, kumain. Amen? Di ba nung bata pa, tinetraining natin yung mga bata, ganon? Para maging discipline. Sabi natin lahat, discipline. Because prayer is also a discipline sa buhay ng mga Kristyano. Parang pagligo yan. Amen? Nung mga bata tayo, hindi pa tayo talaga yung willing maligo everyday. Di ba? Sino dito yung ginugulpi muna bago maligo? Kami talaga naman nung mga bata kami, talagang inaabot, gugulpihin muna bago maligo kasi ba naman, pakiramdam namin, pag naliligo kami, tinotorture kami. Alam mo yung itsura ng mga bata, balot ka ng sabon, tapos kung kuskusin ka,
Nung araw, di ba, yung mga panghilod, ngayon medyo social na yung mga lufa. Kami, yung pinanghilod sa amin, fishnet. Sabi, grabe yung mga libag niya. Alam niyo yung fishnet? Hindi lang libag ang tanggal, pati balat mo. Kaya talaga, takot na takot kami maligo Pero hindi po ba kung hindi tayo tinraining ng mga magulang natin na maligo everyday? Magiging kasanayan kaya natin? Alam niyo po ba na merong mga ibang lahi sa mundo na hindi po naliligo araw-araw? Kasi hindi po sila tinrain ng kanilang mga parents to live that way. Pero tayong mga Pilipino, sino rito yung mahigit isang beses maligo isang araw? Naliligo twice a day. Yung iba kasi twice a week No? Pero alam mo, pag sanay ka araw-araw, di ba? Parang hindi ka komportable pag di ka naligo. Dinidisiplina kasi yan. Kaya alam niyo po, pag kayo tinuturuan ng inyong mga sa leader, check ko devotion mo Dinidisiplina tayo, tinuturuan tayo para pagdating ng araw, marunong ka kumain mag-isa. Para kahit wala na yung cell leader mo, wala na yung pastor mo, ikaw namamalaot sa iyong buhay. Saan ka man makarating, marunong ka kumain, mabubuhay ka. Amen? Pwedeng palakpakan natin ang Lord? Kaya yung iba, pag nawala na yung cell leader, nawala na yung pastor, nawala sa church, namamatay na sa kanilang spiritual life. Bakit? Hindi marunong kumain mag-isa. Kaya mga kapatid, if you want your relationship with God to continually grow, prayer and personal meditation of the Word is a must. Anak, paki-post na nga dyan yung PowerPoint. Hindi yan, kahapon ko message yan. Yung na-save niyo ba? Nasa drive? Nasa drive. Prayer, ang title, tapos merong date, 4-7-2024. Alam niyo po, prayer is a means for connection. Sabi natin lahat, connection. Alam niyo, yung aking cellphone ayun, nakasaksak. Ayun, nakasaksak ito. Yan, nakasaksak. Bakit kaya? Lobat. Ano nangyayari sa mga gamit natin pag lobat? Hindi magamit. Alam nyo, for some, sa sasakyan, ganito. Ano isang dahilan sa mga marurunong dito mag-ayos-ayos? Ano isa dahilan bakit minsan mahina aircon? Lalo na ba traffic, mahina aircon. Alam mo isang dahilan noon, mahina na battery. Hindi na niya kaya mag-supply ng sufficient na kuryente. Kaya mahina. Sabi mo sa katabi mo, kaya mahina. Alam mo kaya mahina? Hindi fully charged. Ano nangyayari pag tuloy-tuloy na lolobat? Ano mangyayari? Drained. Ano ba yung drained? Lobat? Yun na sa Tagalog natin patay. Sabi mo sa katabi mo, ang kasunod ng lobat, patay. Tanungin mo, gusto mo nang mamatay? Kaya wag mong pabayaan ang sarili mo malobat. Amen? Alam mo kaya tayo kumakain ng pagkaing pisikal araw-araw, bukod sa matakaw talaga yung iba. Bakit? Para malakas ka. Naalala ko yung tatay ko, itatry niya raw yung keto diet. Yung walang kanin. Sabi niya, sige, hindi ako kakain ng kanin ngayong almusal. Pagdating ng mga alas 10 na umaga, nanginginig na, hindi ko kaya. Kumain na ulit. Kasi kapag di ka nakakakain, nangihina ka. Amen? Kaya yung pagkain na yan, para magkaroon ng energy. Para wag ka malobat. And eventually, para wag ka ma-deads. Amen? Kasi nga, kasunod ng lobat, deads. Di ba? Patay na.
Kaya tayo dapat, we always plug into the power of prayer. Amen? Kasi, when we sit down in prayer, when we sit down in meditation of the Word, we plug ourselves to God, the source of life. Amen? Kaya huwag mo sisihin lagi yung leader mo sa panghihina mo spiritually. Pang-baby lang yun. Amen? Sa baby, okay yun eh. Kasi yung mga baby, talagang dapat meron mag-aalaga. Pero alam mo naman, pag mga medyo tenured Christian ka na, medyo ilang taong ka na, tinuruan ka na, may matuto ka kumain mag-isa. Lady, si Kimba, sinusubuhan mo pa kumain? Di ba? Pa-3 times na lang yun, minsan, no? Pero kung araw-araw mo gagawin yan, baka sungal-ngalin mo. Amen? Laki-laki mo. Tama po ba? We need to plug into the power of prayer. Kung gusto natin laging full bath. Mas functional, mas malakas. Amen? For this month, we are going to talk about the purpose and the power of prayer for this whole month of April. Amen? Now, what is prayer? Ano ba ang prayer? Simplihan po natin, no? Prayer is our means to communicate or to connect with God. Basic, alam na naman natin yan. Amen? No? Pero, puwera muna yung paghingi at pagsasabi ng mga gusto natin sa Panginoon, kasi alam na natin yan. Ano po? Ito ay mga ilang paraan para makuha natin ang mga bagay na ito. Prayer deepens relationship with God. Amen? Ang pananalangin, hindi lamang po ito sa paghingi at pagpapasalamat. Amen? Ang panalangin ay isang dahilan para ang relasyon lumalim. Amen? Because sabi nga, prayer is communication with God. Amen? Asan si Dodong? Tingin ang tenga mo. Meron na ba? Meron ba? Si Dodong kasi, nung araw, ano yan, lagi yung pinakauna laging dumating dito. Pagka may practice, ganyan, sarado pa yung church, una na yan. Ngayon, medyo nalilate na. Hindi siya nalilate sa yung nalate sa umpisa, pero hindi na siya kasing aga nung dati. At si Dodong, never kong nakitang nakipag-away sa Facebook yan. Never. Never nag-post yan. Na kung ano mang, kung masama loob niyan, hindi nagpo-post yan. Pero alam niyo po ngayon, hindi na kasing aga nung dati. Tapos, pero hindi late ha, hindi pa rin nalilate si Dodong. Tapos, minsan nakita ko, minessage ko, Dong, masama ba loob mo? Hindi po, Pastor, okay lang, okay naman. May konting problema lang. Alam niyo kung bakit? Nagkaroon ng relasyon. At alam niyo po, madalas ko po siya nakikitang nagsasalita na po mag-isa. Sabi ko, ano nangyari rito kay Dodong? Nakaupo, sabi ko, medyo kinabahan po ako. Doon ko napansin, meron nakasalpak sa tenga, may kausap pala. Aba, may ginagawa, mayat-maya. As in, mayat-maya. Sabi ko nga, Brad, parang medyo OA na. No? Mayat-maya talaga, walang tigil. Habang naglalakad sa hagdan, laging kausap. No? Alam niyo kung bakit? Yung lalim ng komunikasyon, magdedetermine ng lalim ng relasyon. Amen? There are things na hindi mo sasabihin if your relationship hindi malalim. Amen? Merong mga bagay-bagay naman na kaya mong i-pour out everything that you have in mind. Bakit? Malalim ang relationship. Amen? Kaya alam nyo, minsan, yung magtropa,
kaya nagiging magsyota, kakausap. Di ba tingnan mo yung, alam nyo ito ha, what is the most sensitive part of a woman? Pinaka-sensitive na parte ng babae. Tenga. No? Hindi ko po ibig sabihin pag ginawa mo, ay, gano'n. Hindi yung gano'n. Ang sensitive yan, ganito, no? Very sensitive yan. Alam nyo, ang babae, pwedeng hindi kanya gusto. Nung umpisa. Unlike ng lalaki, pag namin nakita pa lang yan, parang gusto ko to ha. No? Yung babae, pwedeng umpisa pa lang, hindi ka na gusto niyan. Kausapin mo ng kausapin, bulahin mo ng bulahin. Hindi ko naman sinasabing bulahin mo talaga, no? Alam mo, kakaligaw mo, no? Kakaligaw mo, kakasabi mo ng kung ano-ano, bandang huli, ano nangyari? No? Ano sabi? Ano, Sophie? Ano daw? Na-in love na. Ganun ba nangyari sa inyo ni ano? Ni Mighty? Na? Congratulations ulit, no? On September, lalagay na po sa tahimik itong ating mga kapatid na ito. Akala nyo lang talaga tahimik yan. Joke lang. Ano? Diba kakasabi mo ng kung ano-ano? Tama po ba? Nadidevelop. Sabi natin lahat nadidevelop. Because of the communication. The quality of the communication. Amen? Ito nga, madalas yung marinig sa akin tingnan ninyo sa showbiz. Sa totoo lang, sino marami naging karelasyon? Action star o komedyante? Di ba? Di po ba? Matinee idol, Alden ba? Alden? Hindi. Dolphy eh. Di ba? Big Soto eh. You know why? They know how to make them laugh. They know how to make them happy. Amen? Ito tanong. Sa pakikipag-usap mo ba kay Lord, do you make Him happy? Amen? Kaya it deepens relationship. Alam mo, do you make Him happy? Parang ganito yan ha. Yung sinasabi ko kay Dodong, may kausap eh. May kausap. Sabi ko nga, hindi lang yung length but also the quality. Amen? Aminin po natin dito, in your prayer life, bago ka matulog, nagmamadali ka bang kausap si Lord? No, pag pray mo, Panginoon, maraming salamat. Hindi mo natapos eh. Nung nagising ka ng umaga, natapos ko ba yung prayer ko kagabi? Tinulugan mo si Lord. Tinulugan. Matutuwa ka ba nun? Naalala ko yung yung tatay ko may kinwento sa amin ganyan. Yung kastrabaho niya raw, kwento ng kwento, siya naman nakikinig. Siya naman daw ang bumangka. Siya naman ang nagkwento. Yung katrabaho niya, naaganyan sa kanya. Di, masaya si Papa, kwento siya ng kwento. Biglang sabi ng katrabaho niya, pero mulat. Merong kayang matulog ng mulat eh. Sabi, pambihira ka naman pare. Nung ikaw nagkukwento, nakikinig ako eh. Nung ako na nagkukwento, tinulugan mo ako. Ilan dito ang nakaranas, tinulugan si Lord? Wala. Liars go to church. Hindi mo ba? Sino rito yung pagkausap mo si Lord, wala kang masabi. Wala kang masabi. Kaya 2 minuto lang, 30 seconds lang, tapos na prayer mo, wala ka na maisip eh. Amen? Wala ka na maisip eh. Alam mo sa totoo lang, hindi yung dahil sa wala kang maisip. Ayaw mo kausap. Mga kapatid, sabi ko nga, medyo tatalim-taliman natin eh. Hindi dahil sa wala kang masabi, ayaw mo kausap. Papatunayan ulit natin kung bakit gano'n.
Naalala niyo yung sinabi ko si Dodong? Si Dodong, maghapon nandito yun, may kausap. Naglilinis kami, kausap. Nagpa-practice ng tumutugtog, kausap. Baka nga ngayon, kausap pa rin eh. Minsan narinig mo ba yung sinabi ni Pastor? Sabi, narinig mo yung sinabi ni Pastor, narinig mo? Kausap eh, andun pa rin eh. Ito tanong yung walang tigil na oras niyan, ano kayang pinag-uusapan nyo? May kwenta kaya lahat? Di ba? Kaya nga, di ba yung mga, naalala mo nung in love ka pa? Nung lokong-loko ka pa, di ba? Nung magka-chat pa lang kayo, yung mga usapan nyo, no? Kaya di ba lagi walang katapusan, kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? No? Di ba? Toothbrush ka na ba? Ang gawin mo mamaya? No? Ligo ka na ba? Kaya kung ano-anong kakornihan na iisip natin di ba? Nung araw na wala pang text, di ba? Susulat ka, Japan. Japan. Just always pray at night. Di ba? Kung ano-ano na iisip mo, may masabi lang. Di ba? May masabi lang. Tumatagal yung usapan, ang dami mong gusto sabihin. Why? Because you want, you like, you love the person. Kaya ang dami mong nasasabi, ang dami mong iniisip, ang dami mong gusto ikwento. Tama po ba? Pag yung relasyon nyo, pag yung tropa mo, nagkita kayo ng mga tropa mo minsan, pre, alam mo, ang dami mo nang gusto ikwento, ang dami mo gusto sabihin, ang dami mo minsan gusto itanong. You know why? You like the person, you love the person. Alam mo minsan kung bakit wala kang masabi kay Lord, ayaw mo kausap. Kaya minsan gusto mo matapos na yung usap eh. Minsan magpe-pray yung mga anak ko kasi tinetraining pa eh. Kung magsalita, ang bilis. Kaya tayo rin pag nagpe-pray, ayusin naman natin. Huwag yung parang rush. Panginoon, maraming salamat po sa ano. Gusto mo na lang matapos yung sasabihin mo eh. Hindi ka nakikipag-usap. Kaya it does not deepen your relationship. One purpose of prayer is to deepen the relationship. Kaya sabi mo sa katabi mo, ayusin mo prayer mo. Para lumalim yung relasyon. Gusto natin maging okay ang spiritual life natin, relasyon natin sa Lord. Ay naman natin ayusin yung prayer life natin, dyan nag-umpisa yan. Pangalawa, it enhances awareness. Ano yung enhances awareness? Alam mo, lagi andyan si Lord. Pag lagi ka nagpe-pray, ramdam mo lagi presensya ni Lord. Mas aware ka lagi, kaya minsan, mas makakaiwas din tayo sa kasalanan, sa mali, kapag tayo lagi nagpe-pray. Kasi laging alam natin nandyan. It increases our awareness. Ito matindi This is scientifically proven. It reduces stress and anxiety. Basahin ko rito When prayer uplifts or calms, ito nangyayari sa brain. It inhibits the release of cortisol and other hormones, thus reducing the negative impact of stress on the immune system, promoting healing. Amen? Itong cortisol, at yung ilang hormones na lumalabas, it promotes healing din sa body natin. Kailangan yan. It happens during deep prayer. Amen? Kaya pala minsan yung iba napapraning, walang prayer life. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, medyo praning ba yan? Sabi mo, Brad, baka kulang ka sa prayer. Ang kakulangan sa panalangin ay nakakapraning. Yan ano yan sabi dyan it reduces stress and anxiety. So kapag kulang ka pala sa prayer, nakakapraning. Alam mo yung anxiety, napapraning yun Nakakapraning yung... Ano yung alala ka? Aligaga ka? Amen? Kaya alam nyo, kung meron kayong mga kasama, kakilala na napapraning, isama nyo sa prayer meeting. Amen? Isang lunas sa kapraningan, ang bahay panalanginan.
isama nyo sa prayer meeting. Sana ngayong Wednesday, yung mga hindi kasama sa mga outreaches, umattend ng prayer meeting para mabawasan ng kapraningan. Amen? Alam nyo po, si Jesus, hindi niya tinuruan mag-preach. Walang nakalagay Hindi ko alam kung talagang ganito mag-preach Pero ito ang nakalagay. Tinuruan niya ang mga disciples kung paano mag-pray. No? In Matthew chapter 6 verses 5 up to 15, ito yung sinasabi. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. This then is how you should pray. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men for their sins, your Father will not forgive you for their sins. Ito po yung very famous na, anong dasal to? Our Father. Sa Tagalog, Ama namin. Amen? Kaya alam niyo, maraming nag-react talaga nung medyo binastos yung Ama namin. Amen? It is a prayer taught by the Lord Jesus Christ Himself. No? Tapos ginawa mong parang tunog flip-top. Amen? Talagang medyo nakakabastos naman po. Ngayon, ito, meron akong teaching na yan ngayon kasi for the benefit of everybody. Tinuro dito ni Jesus yung pattern of prayer. Ito daw dapat yung laman ng ating panalangin. Amen? Tinuro niya kung paano magpe-pray. Ganito mag-pray. Ito naman, okay pa rin na i-pray natin yung Our Father. No? Sabihin, hindi naman na tayo Catholic ba't ba nagdadasal pa tayo? Okay lang po yan, tinuro nga ni Lord Amen? Pero sa totoo lang po, ang pinakita po dyan ng Panginoon is a pattern on how we pray and the contents of our prayer. Ano? Ano yon? Ito, alam na to ng marami. Tandaan lang natin yung Acts. Ibig sabihin nun, yung letter A, dapat sa ating prayer, meron tayong adoration. Ibig sabihin, pinupuri natin si Lord. Wag naman pag nag-pray ka, puro ka hingi. Natawa ako sa prayer nung anak ko nung isang gabi ni Judah. Lord, bigyan niyo po kami ng $500 trillion. No? Sabi ko, kaka-YouTube mo yan Purihin natin ang Panginoon. Kaya doon sa umpisa, no? Sabi, Our Father who art in heaven, holy be your name. No, purihin natin ang Panginoon. Sambahin natin ang Panginoon through our prayers. No po, wag puro hingi. Sunod, magkaroon tayo ng confession. Amen? Ibig sabihin, humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Dapat laman po yun ang prayer natin. Amen? Kasi sabi sa Book of Isaiah, ang naghihiwalay sa atin tsaka sa Diyos yung ating kasalanan. Kaya humingi tayo ng tawad. Pangatlo, dapat meron din tayong thanksgiving sa ating prayer. Pasasalamat. Amen? Yung iba, hindi pa nagpapasalamat dun sa naibigay ni Lord, humihingi na naman. Alam mo yon, parang yung may utang sa'yo, hindi pa nga bayad, nangungutang na naman. Ano mararamdaman mo? Di ba? Iyak. Amen? O kaya, yung meron kang binibigyan, hindi nagte-thank you. Kaya tayo nga, di ba, yung mga anak natin, tinuturuan natin lagi mag-thank you. Eto tanong, sinong guilty? Meron kang prayer request kay Lord, pinag-pray mo, tapos na-receive mo. Nung na-receive mo, hindi ka nag-thank you. Ang nasabi mo lang, yes, answered prayer.
Amen? Hindi tayo nag-thank you, hindi tayo nagpasalamat. Panginoon, marami pong salamat kasi. Kaya alam nyo, dinagdag natin sa prayer meeting. Pag kayo naman po, na-receive nyo na yung prayer, magpasalamat naman po. Sinasama na yung Thanksgiving prayer. Amen? Ilan na yung pinagaling ng Lord? Amen? Yung iba, cancer pa. Pinagaling ng Panginoon. Tapos alam niya, pinakamagandang pasasalamat natin sa Panginoon, ayusin natin yung relasyon natin sa Panginoon. Hindi matapos mo makahingi, matapos mo makahut-hut, makakuha mo yung gusto mo, wala na ulit yung relasyon mo kay Lord. Amen? Alam mo, nakakalungkot yung iba, yung magsisimba lang kasi magbo-board exam. Nakukuha niya, meron gan, magsisimba lang nung magbo-board exam. Pagkatapos, wala na. Huwag mo gawing sanlaan si Lord, pupuntahan mo lang pag kailangan mo. Mahiya ka naman. Sabi mo sa katabi, mahiya ka naman. Amen? Thanksgiving, magpasalamat. Panghuli pa yung supplication. Yung supplication, ito na yung hingian moment. No? Kaya merong give us this day our daily bread. Amen? Humingi na po tayo ng ating mga kailangan sa Panginoon. Tapos, continuously ask. No, sabi nga ng Panginoon, humingi, humanap, kumatok. Tapos sabi ni Lord, sige, hingi lang hingi. Parang isang kapitbahay na nangihiram ng tinapay. Kasi yung kapitbahay niya, tulog na. Sabi, kapitbahay. Pahiram naman ako ng tinapay, pautangin mo muna akong tinapay at may bisita ako. Sasabihin daw ng kapitbahay, bay, tulog na kami, nakahigaan na kami. Kakatok pa rin yung kapitbahay. Sige na, kapitbahay, mahalaga lang. Sabi, palagay mo ba pag nangulit yung nangihiram, hindi ba maiinis na rin yung hinihiraman? Babangon na siya para makatulog na siya at ibibigay? Alam mo, sinasabi rin ni Lord, okay lang, kulitin niyo ako in prayer. Amen? So yan po yung mga laman ng ating panalangin. Na po, sabi mo ulit sa katabi mo, huwag kang puro hingi. So yan po yung laman dapat ng ating mga panalangin. At ito yung ilang pointers na sinabi ng Panginoon as we pray. Number 1, don't pray for a show. Hindi ko hinasabi rito humingi ka ng show, ha? Huwag kang manalangin para ipakita. Naalala niyo yung sinasabi rito? Yung ibang mga hypocrites, yung ibang nagpe-pray sa synagogues, gustong-gusto sila yung Kasi nung araw, mataas ang tingin sa mga ganyan Ay, siya yung nag-lead ng prayer. No? Yung mga priest. Yung iba, kaya nila ginagawa kasi parang it is a platform. Natataas sila. Amen? Huwag po nating gawin na yung ating pananalangin para may maipakita na tayo ay nagpe-pray. Amen? Yung iba po kasi talagang show lang yung prayer. Lalo na halimbawa, merong nanliligaw, tapos yung nililigawan niya, head ng prayer ministry. Aba, biglang nagpe-prayer and fasting. Show lang yun. Amen? Itama po natin yung ating motibo sa pananalangin. Hindi po pakitang tao. Amen? Pangalawa, make it personal. Sabi nga doon, kaya kapag kayo mananalangin, God is really talking about here our personal prayer. Sabi, pumasok ka sa kwarto mo, magkulong ka para yung ama mo na nakakakita sa iyong pananalangin ng lihim ang magpapala sa iyo ng lihim. Ngayon, ito po kasi personal prayer, although meron tayong corporate prayer. Ibig sabihin, yung sama-sama tayo nagpe-pray, lalo na rin sa prayer meeting. Yun, natural lang, magkakasama. Corporate prayer is also very powerful. Amen? Parang ganito po kasi ang corporate prayer. Sabi natin lahat, corporate prayer. Ang corporate prayer, sama-samang nananalangin. Sino rito nagtatrabaho sa mga kumpanya? Sino nang nakasama sa welga? Ilang kayo nagwelga? Ikaw lang? Madami.
Palagay mo, kung mag-isa ka nagwelga, papakinggan ka kaya? Nakuha niyo yun? Yung analogy na yun. There is power in numbers. Kapag mas maraming humihingi. Isang beses, may pastor, nag-iaya sa akin, niyaya ako ng pastor. Sabi, we are going to meet the mayor, baka pwedeng samahan niyo kami para maraming ano. Kasi pag nakita yung numbers, there is power in numbers, ba maraming humihingi. Kaya alam niyo po, yung ating corporate prayer dito, sumama po tayo. Amen? There is power also in corporate prayers. Pero dito, ang sinasabi dito ng Panginoon, katulad ng sinasabi ko kaninang, it deepens your relationship. This talks about personal prayer. Lalo na rin sa ating daily devotion. Amen? Kasi mas maganda niyan, yung kayo lang ni Lord, meron kang focus. Amen? Yung nagsosolo naman kayo ni Lord. Amen? Kaya yung mga magjowa, di ba? Nung nagliligawan, gusto nila pag magde-date sila, sila lang. Amen? Mas nagiging personal. Kaya mas lumalalim ang relasyon. Si Liddy, napapagano naman kaya. May naalala ka ba? Amen? Make it personal. Pag kayo nananalangin, personal. Sabi mo, personal. Ano ibig sabihin ng personal? No? Parang ganito. Wag po tayong nananalangin na parang na lang tayo nagre-recite. Alam niyo yung parang nagre-recite? Memoryado mo na lagi yung sasabihin mo, yun at yun ang sasabihin mo, parang masabi mo na lang. Pero hindi siya, alam mo yun, personal, may personal touch, personal message, ikaw talaga yun. Minsan masabi mo na lang minsan matapos mo na lang Di ba naalala nyo nung nag-aaral tayo, may flag ceremony, tapos meron tayong panatang makabayan, no? Naalala nyo, panatang makabayan, Ibigang Pilipinas, no? Alam nyo ba yon? Nung mga araw na sinasabi mo yon, araw-araw, nasa puso mo ba talaga yung sinasabi mo? Nasa puso mo ba talaga? Di ba? Minsan ma-recite na lang Minsan po ganun yung panalangin natin. Mairaos na lang natin yung ating panalangin, masabing nakapanalangin. Make it personal. Amen? Pangatlo, use your normal language. Sabi rito, wag daw tayo maging tulad ng mga pagano. Sabi, no? And when you pray, do not keep on babbling like pagans. Yung babbling po rito, hindi yung bumubula, no? Yung hindi po bumubula yung bibig habang nagpe-pray. Yung babbling, yung kung ano-ano sinasabi. No? Sabi, for they think they will be heard because of their many words. Lalo na tayong mga born again. Meron tayong church lingo. No? Church language. Yung parang, hindi ka naman talaga ganun magsalita, pero pag magpe-pray ka, nag-iiba yung language mo. Tama po ba? No, ang dami nating mabubulaklak at mga salita na hindi naman natin normal na salita. Pag magpe-pray tayo, Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang ito na pagsasalu-saluhan naming lahat upang magbigay kalakasan sa aming mga katawang lupa. Diba? Ang dami nating drama na parang mas papakinggan ng Diyos yung panalangin natin kasi ang dami nating mga words. Amen? Wala po sa kadramahan ng pagsabi natin yan. Kaya balik tayo sa una, personal. Kaya kung paano ka talaga magsalita normal, wag naman yung parang, Lord, alam mo, pre, kanina, igalang naman natin yung kausap natin. No? Amen. Si Lord yon. Pero gamitin natin yung lingwahe talaga natin na minsan kasi ang dami nating church jargons Amen? Yung mga salitan tayo na lang ang nakakaintindi. Sabi mo sa katabi mo, normal lang. No? Minsan, okay din yung mga may pakatal. Alam mo yung pakatal? Yung mga nanginginig.
Okay din naman yun kasi probably because of the intensity of their emotion as they pray. Pero wag naman parang si ano na lang, OA ka na lang. No, sa pananalangin, minsan talagang yung iba yung nanginginig yung boses. Panginoong Isus, kami pong lahat. Parang pag nanginginig ka, may power ba yun? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang OA. Hindi, ibig sabihin, talagang, ako minsan, lumalakas talaga boses ko eh. And sometimes, I do really cry in prayer. Because of the intensity, also of the emotion. Huwag naman din puro emotion, pero alam nyo talaga, we are humans na mayroong puso. Pero kaya lang, yung iba naman, nananadyalan din talaga. Amen? Sabi mo sa katabi mo, normal lang. Normal lang. So yan ay mga ilang bagay na kailangan natin gawin sa pananalangin. Ito ilang bagay na kailangan natin tandaan. That when we pray, we speak with the most powerful. Alam nyo, dito po sa tatlong bagay na ito, tandaan ninyo mabuti ito. I will end in this. When you pray, you speak with the most powerful one. You speak with the most powerful one. Alam niyo ho ba na hindi niyo basta-basta makakausap ang mayor? Kailangan niyo mag-set ng appointment. Tama po ba? Madalas kumakwento sa inyo, madalas akong manood ng mga mga interview sa mga CEO ng mga kumpanya. May marami matututunan doon eh. Sabi ng isa mag-i-interview, si Kato Nying, yung reporter, anchorman. Sabi niya, nakaagaw siya ng oras kay Enrique Razon, no? May-ari ng, anong hotel to? Nasa tapat ng Terminal 3. Hindi yung Marriott tayo, sa kabila. Yung may casino. Resorts World, no? Hindi yun eh. Soler. Hindi yung Soler. Siya mga operator na mga PR dito sa Pilipinas. Mayaman. Pangalawa yata or pang-apat na pinakamayaman tao sa Pilipinas. Nakahingi siya ng time for interview. Interview. Tapos nagpasalamat siya, Sir, maraming salamat po ha. Napagbigyan yung interview ko, medyo lumagpas pa. Sabi niya, oo nga sabi mo 30 minutes lang eh. Overtime na tayo eh. Alam mo yon, publicity sana yon. Pero para sa kanya, sa business person, bali wala sa akin interview na yun, marami akong gagawin eh. Mas mahalaga yung mga gagawin ko eh. Para mapaunlakan lang yung usap na yon. Bakit? Makapangyarihan nyo, mayaman nyo. Pero alam nyo, may makausap kang ganun. Alam nyo ako, kaya kahit ako nakikinig lang, hindi ko kausap nakikinig lang ako. I learn a lot. Kaya ako lagi nakikinig. I learn a lot from them. Amen? Sometimes, yung mga kaibigan kong pastor, mga kakilala kong pastor, mga mentor, mga leader, sometimes, kaya ako niyayayang kumain sa labas, mag-date na ganyan. Sama na ako. Minsan ako talaga magbabayad. Because sitting down with them, I learn a lot. I gain a lot. Man, maupo lang, makasama ko lang sila. I learn from them. And together with that, I build relationship with them. Ano? At saka alam nyo, naalala nyo yung sinabi ko sa inyo, if you have a friend or any person that you are related with na merong power, merong authority, merong resources, cultivate your relationship with them. Tapos, ito,
sana maunawaan niyo ako mabuti. Huwag niyong pagsamantalahan. Huwag niyong pagsamantalahan. Yung makapangyarihan, mayaman, may kakayanan, may skill, whatever, na nagkaroon ka ng opportunity, na magkaroon ka ng connection, relationship, huwag niyong pagsasamantalahan. Huwag. Minsan, parang pag nagkaroon ka ng kakilala anong may kaya-kaya, mayaman ganun, minsan gagawin natin, ang unang nasa isip, mahutangan ko to pag ano. Parang ganun di ba? Pag ako nangailangan, mahutangan ko to, no? Huwag. Ang gawin mo, maging asset ka sa kanila. Maging asset ka sa kanila. Maging kapakinabangan ka sa kanila. Makita nila that you are a valuable person. Valuable ka. Alam mo, pagka ganun na nangyari, the resources that they have will be available for you. Hindi mo kailangan mangutang. Naikwento ko yun doon sa isang kaibigan ko sa Carmona. Sabi niya, alam mo, sineshare ko kasi yung mga kaibigan ko ron eh. Sabi niya, alam mo, Pastor, totoo yan. Kasi, yun yung kapartner ko dati sa buy and sell ng kotse. Sabi niya, alam mo, Pastor, totoo yan. Kasi, meron akong nabentahan ng kotse, mayaman. Tapos, kasi ano siya eh, flight attendant, tas binata. Mapera. Sabi niya, alam mo, Pastor, nung umuwi, nagbakasyon, dinalhan yung anak ko ng laruan, Transformer, 16,000 ang halaga. Sabi ko, mayaman to. Alam mo, tuwing magpapagawa siya sa akin ng sasakyan, nilalakihan ko ng presyo. Tuwing makikiusap, kasi nakita ko may kaya eh. May kaya. Sabi niya, bali wala pera rito. Kumbaga, ginulangan niya na may kaya eh. Alam mo, Pastor, tas niyayaya niya akong kumain para kasing makakwentuhan ako eh. Alam mo, Pastor, nung nakahalata na, hindi na siya nakipagkita sa akin ever. Hindi na. Sinamantala ko, mali ako. Dapat kinaibigan ko mabuti. Alam mo, kung sakali, alam mo, tol, kung ang ginawa mo, nung nagpagawa yun ng sasakyan sa'yo, ginawa mo yung best mo, naka-discount pa siya. Alam mo, pag natuwa yung tao na yon, the resources available to him will be available for you. Naalala ko, nung nagtry ako mag-scrap, merong isang malaking scrapper dito sa Laguna, hindi ko na sabihin yung pangalan. Kakwentuhan kami. Eh, hindi pa ako marunong. Hindi ko alam na yung scrap, pag dinala mo dun sa lugar nila, kasi scrapper talaga siya, dapat segregated na. Yung dala ko, isang truck, halo-halo. May mga bote, may mga karton, may mga bakal. Gulo-gulo. Punta ako doon sa kanila. Sabi ng mga tauhan niya, Sir, hindi ito junk shop. Scrapan to. Hindi kami nakuha ng ganyan. Eh, meron akong access doon sa may-ari. Yun yung kakilala ko eh. Nawagan ko, sabi ko, Sir, andito ako sa inyo. Naku, andito ako sa ganitong lugar. Ano ba yon? Naalala mo, sabi ko, papaturo ako siya. Oh, sige, bibiling ko lahat yan. Sabi ko, boss, gulo-gulo eh, labo-labo, halo-halo. Sige na, pagtsagaan nyo. Eh, nung nakita ko, yung tambakan niya, tone-tonelada, ang lalaki. Malaki yung scrapyard niya, malaking lugar. Yung dala kong bakal, siguro mga 7 kilo. Sabi niya sa akin, sabi ko, Sir, 7 kilo lang itong bakal, tas may karton, halo-halo. Sige, kukunin ko lahat. Sabihin mo sa tao ko dyan, i-sort nyo na lang. Sabi ko, Sir, nakakahiya naman. Sabi sa akin, pag mahihiya ka, walang mangyayari sa'yo. Okay lang yan, mali-mali ka. Sa umpisa yan. Sabi ko, Sir, maraming salamat Okay yun. Tinutulungan kita kasi ganyan din ako dati. Hindi ka magaling sa umpisa, hindi mo talaga alam yan. Pero hayaan mo, matututunan mo rin yan. Sige, ibenta mo. Alam nyo, sa hiya ko, hindi ko na rin binaba. Umalis na lang ako, pero nagsabi, Sir, maraming salamat. And that gesture, I was very touched.
Alam niyo po, sumubok ako mag-scrap talaga noon. Sabi ko doon sa mga kasama ko, partnership yun eh. Sabi ko sa mga kasama ko, magawa natin to ng 1 taon, 2 taon, hindi man tayo masyadong kumita, pero yung matututunan natin, sigurado ko marami tayong kikitain. Alam niyo, after 1 year, mahigit ko lang nagawa naman yan mga almost 2. Ang dami ko nang natutunan sa scrap. Alam niyo, palagay ko ngayon kung mag-i-start ako, I will not start from scratch. Meron akong kahit papaanong alam. Hindi ko lang kasi maharap ng kasi syempre, the weight of the ministry plus the school, no? Kaya kahit yung pag-artista ko, binitawan ko na rin eh. Hindi, joke lang. Mabigat eh, mahirap eh. Pero alam nyo, yung gesture na yon. Kasi bakit? Yung malaking tao na hindi ko pinagsamantalahan. Kaya alam nyo, yung resources niya, yung opportunity, kaya nilang i-channel. Alam nyo, mga kapatid, when we pray, you are speaking to the most powerful one in the universe. Ayaw samantalahin ng iba. Amen? Opportunity yan. Yung iba, makausap lang yung mayayamang negosyante, nagbabayad ng mahal para may matutunan, may makuha. The resources will be available for them. Tapos ikaw, tamad ka mag-pray. Amen? Nakikita natin yung nawawala. Pangalawa, when you pray, you have access to the most powerful. Yung sinasabi ko kanina, the resources will be available for you. Nahihingi po, pwedeng humingi sa Lord. Amen? Naalala niyo yung kwento ko nung na-aksidente ako? Nadurog yung buto ko dito. Sabi ng doktor, para ka makalakad, kailangan mo lagyan ng bakal. Magkano yung bakal? 200,000. Naku, wala akong 200,000. Kailangan pang ipunin. O siya, sige, habang nag-iipon ka, lagyan lang natin ng fixator para wag gumalaw, para pwede pa rin bakalan. Kasi pag di nalagyan ng bakal, di ka na makakalakad. Uwi ako sa bahay, habang nag-iipon ng pera, ng mga dumating na mga pastor, sabi ng mga pastor, Pastor, magkano raw ba kailangan? 200,000 ka ako. Pag-pray natin na mag-provide si Lord ng 200,000. Sabi ko, ayoko po. Kasi kaya ni Lord magbigay ng 200,000. Pero siya rin yung Diyos na kayang magbigay ng kagalingan. Bakit ko pipiliin yung 200,000 kung kaya rin niya akong pagalingin? I will not pray for 200,000. I will pray for healing. Kahit sinabi pa ng doktor, di ako tatayo kapag di ako binakalan. Sabi niya yon. Pero ang sabi ng Diyos, iba. Naalala ko yung nakasulat sa Book of Ezekiel, Valley of the Dry Bones. Mga tuyong kalansay na, nagawan pa ng paraan ng Panginoon, ng kapangyarihan ng Panginoon, mabuhay. Kalansay na. Sabi ko, Lord, yung buto ko, ako buhay pa, durog lang. Mas madali lang to. For 7 days, na nasa bahay lang ako noon, pinapatungan ko nung kamay ko yung aking buto. Sabi ko, ikaw aking mga buto, sa ngalan ni Kristo Jesus, inuutusan kitang mabuo. Every day, sa ngalan ni Kristo Jesus, inuutusan kitang mabuo. Hindi ko pinag-pray yung 200,000. Nung pumunta na ako sa ospital para operahan na, pinag-CT scan ako. Nung pagka-CT scan sa akin, sabi ng doktor, magpa-x-ray ka pa nga. Sabi ko, pa-x-ray, CT scan na to, mas malinaw to ah. Sabi ng doktor, ako doktor, ikaw pasyente, sa akin ka makinig. Opo, di nakinig ako, x-ray. Paglabas ng x-ray, ang kausap yung Uncle Tony ko eh. Andun sila sa malayo kasi naka-stretcher ako lagi eh. Paglabas ng Uncle Tony ko sa opisina ng doktor, nakaganon siya sa mukha niya. Tapos gumanon siya, tinaas niya yung kamay niya, ganoon. Nung nakita kong gumanon siya, kinabahan na ako, naiyak na ako, nakutuban ko na. Nalaman ko na kung ano yung sasabihin sa akin. Paglapit sa akin, sabi sa akin, Tong, answered prayer ka, buo ang buto mo. Amen? Pwedeng palakpakan natin si Lord? Sabi ng doktor, mapag-himala ka. Buo yung buto mo. Sabi ko, paano pong gagawin sa akin? Sisimentohan na lang po? Hindi eh. Kahit semento, hindi mo kailangan eh. Buo!
Ang buto ko hindi bali, durog, maraming piece. Buo! Sabi ko, why? We have access to the most powerful. Na kahit sabihin ng mundo na hindi pwede. Katulad nung yung testimony ni Ariel, sinabi ng mundo, sinabi nung agency, hindi ka makakaalis, hindi ka makakapagbarko kasi ganito ka. Pero nung sinabi ng Panginoon, hindi, aalis ka, makakapagtrabaho ka pa rin doon. Nakaalis pa rin, nakapagtrabaho. Kahit sabihin ng mundo, hindi pwede. Pero pag sinabi ng Lord, pwede. Pwede. Why? We have access to the most powerful. Amen? Pwedeng palakpakan natin ang Lord. And when we pray, we speak to our Father. We speak to our Father. Pwede po bang magtaas ng kamay yung mga tatay? Alam nyo ang pakiramdam ng hinihinga ng anak. Ang mga tatay, alam nyo ang pakiramdam ng mga hinihinga ng anak. Tama po ba? And there is no greater joy in the heart of a father kung hindi maibigay yung mga bagay na alam niyang magpapasaya sa kanyang anak. Kung hindi ibigay yung mga bagay na alam niya na kailangan ng kanyang anak. Yan ang kaligayahan ng puso ng Ama. Amen? Kaya po sa paglapit natin sa Panginoon, huwag natin kakalimutan, when we pray, we speak to our Father. Pour out your heart. Tapos magtiwala tayo. Kasi alam ko, yung prayer ng anak ko, hindi pa ibibigay ni Lord yun. Lord, bigyan niyo po kami ng $500 trillion. Ngayon nga lang na may perang ipong konti. Pag nakikita ko, nakakalusot sa tindahan, nakakabili na. Pagdala, merong ganito kakapal na barahan, dala pag-uwi. Hindi pa ready yung maturity eh. Kaya tinuturo ko sa kanila kung paano mag-manage ng pera, mag-ipon ng pera, mag-ahon ng pera. Pero nakikita ko pa rin, minsan yung wallet, nakakalat. Ilang beses ko tinago yung wallet eh. Tapos binawasan ko ng tig-100. Sabi ko, bawat makikita ko yung wallet ninyo, pakalat-kalat, babawasan ko ng 100 yan. Kasi alam natin din kung ready na ba sila para dun sa ibibigay natin o hindi pa. Pero sa puso ng Ama, kung alam natin na ready yung anak natin, amen? No? Kung alam mo, ayos mag-drive yan, magmaneho yan, safety yan, nasa edad na yan. Diba kung kaya mo lang din, gusto mo bigyan ng kotse yan? Amen? Sabi nga ng Panginoon, kung tayo ng mga tao na may likas na kasamaan, kapag humingi ba yung anak mo ng isda, bibigyan mo ba ng ahas? Pag humingi ba ng tinapay, bibigyan mo ba ng bato? Kaya mga kapatid, when we pray, remember that you are speaking to your Father. At alam mo, wala siyang ibang plano at gustong gawin at ibigay sa iyo kung hindi ang lahat ng bagay na makakabuti sa iyo. Amen? Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon. Remember this. The most powerful thing we can ever do in this world is to wholeheartedly kneel and pray before God. Yan ang pinakamakapangyarihang bagay na kaya mong magawa. Hindi ang maging connected sa presidente ng Pilipinas. Hindi ang magkaroon ng maraming pera. Hindi. Alam niyo po, sabi ko nga, kahit anong dami ng pera mo, anong galing ng doktor mo, anong mahal ng ospital mo, pag sinabi ng Diyos, oras mo na, oras mo na. Pag hindi ka nagagaling, di ka gagaling. Pero alam mo, kahit sabihin minsan ng ospital, mukhang mamamatay na to. Pero pag sinabi ng Panginoon, hindi ka pa rin talaga mamamatay. Ang Diyos ang may hawak ng buhay natin, mga kapatid. The most powerful thing we can do is to pray and ask to our Father. Amen? Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Kaya mula ngayon, pahalagahan po natin ang pananalangin. Saan man tayo, nasa trabaho man, nasa bahay man, at saka pag kinakausap natin si Lord, i-practice natin na kausapin siya ng mas normal. No? Anak sa Ama. Amen? Tayo pong lahat ay umuko. Aming Diyos, maraming salamat po, Panginoon, for allowing us to realize the true purpose and power of prayer.
Tulungan mo po kami na palaging maging mapanalanginin, na palaging tumawag sa iyo, aming Ama. Na Lord, Ikaw ang tunay na pag-asa ng aming buhay. Na Lord God, sa aming palaging pakikipag-usap sa iyo, ay lumalim ang aming pagkakakilala at relasyon sa iyo, Panginoon. Hayaan mo na palagi ka naming makasama sa aming pakikipag-usap sa iyo, Panginoon. Sa aming pananalangin sa iyo, na tunay ka naming nararanasan, tunay ka naming nakakausap, Panginoon. Maraming salamat for the gift of prayer. Lord, I pray this moment na maitanim ng malalim, Panginoon, ang mensahe mong ito sa puso ng bawat kapatid na naririto. Sapagkat, Panginoon, we know and we believe that prayer is the most powerful thing we can do dito sa ibabaw ng lupa. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw ay aming patuloy na pinupuri at pinasasalamatan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Lord.